Classmate ko, nakasinggan ako. Palakpak na nagasamang sigawan, Police Corporal Lynn Mayos. Gising na ba lahat? Hindi na. Medyo. Ay, kahapon ka? Kagabi lang? Nakailan? Ha? Ay, na-in-love! Ay, na, kagabi? Nakatatlo siya? Ako po. Okay ka pa naman, tayo. Okay pa naman po. Mamaya meron pa po. Bibilisan ko na lang po para para yung mahahabol. Ay, hindi na po mag-duty mamaya. Sige po. Bigyan nyo ng time. Huwag po short time. Ay, sila. Dito po. Meron ka Valentine's ka ba? Meron po. Bakit parang nagsama-sama yung mga babae? Mga lalaki nandito. Sila ba kami na? Sige. Ito sa tabi namin. Malamig ba? Gusto niyo ka-holding hands? Kaya lang, madaming camera dito eh. Baka na-picturean tayo. Gawin pang ebidensya sa inyo ng mga asawa niyo, ha? Mga holding hands na yan. Mahirap na. So yan, sa WCPD section, hindi ko na sasabihin yung pangalan ko. Nandyan. Madali lang, maigsi lang. Ayan. So, yung i-discuss ko sa WCPD na po, ano po. So, yan. Una natin is yung sa RA 9262. Sa RA 9262, sino po ba ang pwedeng magsampa ng kasong RA 9262? Mga may idea dyan. Babae na sinasaktan ng asawa. Jowa. Live-in partner. Ha? Ano daw, kahapon na jowa? Ano yun? Mga ka-MU. Mga naka-one night stand. Uso ba yun? O mga parang nagpapalit lang ng damit? Meron po ba? Pag kayo sagot ng sagot, active na active kayo dito. Anong nangyayari? Bakit tahimik po dito? Gusto nyo pag-haluhaluin natin yung babae sa lalaki yata, Lalaki ka nangyayari. Ay, ganun po ba? Yun lang. Tahimik na tahimik, pero dito active na active. Nasa dulo pa naman si na ate. So yan. Yun yung mga pwedeng pagsampa ng RA 9262. Mga lalaki, hindi po pwede, ha? Kawawa, bilat, sabi ni ate. Yan. Sa 9262, meron tayong physical abuse. Physical abuse, yan yung nakikita physically. Yung nakikita ng mata natin. Yung hindi nakikita, hindi na po kasama yun. Yung galing sa public hospital po ang po pwede. Hindi po pwede na private hospital galing po yun. Kasi alam na ninyo, ang iisipin ng iba, baka binayaran mo lang, nilagyan ng bukol yung ulo nyo. Pero wala naman po talaga. So, ang gusto nila, sa public hospital lang po, manggagaling ang ating physical examination na certificate po. Yung medical legal po natin, kailangan public hospital lang po. So, yan, meron tayong Santa Maria, meron tayong Malolos, meron din po tayong Mayor Johnny Hospital. Pwede na po doon. Na po. Sa psychological or mental abuse naman, yan po yung hindi natin nakikita. Ang nakaka-decipher o nakakaalam lang po niyan is yung mga psychologist. Kasi sila po ang nagkakandak ng assessment. Yan po ay nalalaman kung kayo po ay sinto-sinto, ganun. Hindi naman po. Kung may tama yung utak o kaya may epekto ba yung pagmumura ng mga mister o kaya mga jowa ninyo sa inyo, mga kababaihan. Anong masasabi ninyo doon, mga kuya? May, Ay, huwag kayong lalabas. Walang lalabas. Bakit? Nasasaktan ba? Nasasaktan mo ba kaya? Puro babae. Baka kaya hiyaw ng hiyaw
kami to, amin to. Huwag kayong mag-alala mga kuya. Mamaya, tuturuan ko kayo kung paano makalima, makasampo. Oh, gusto mo ba ninyo yon? Kaya walang lalabas. Pagka inaantok, tumayo muna kayo at kumuha ng kape. Libre po yun. Sulitin na natin. Pero yung mga naa-acid dyan, huwag niyong sobrahan ha. Baka bukas may mabalitaan kami nandun na sa Santa Maria o kaya kay Mayor Johnny Hospital. Ano po? So yun, yung sa psychological, kailangan po mayroon psychological assessment. Hindi na po pwede na tulad noon na to follow na lang. Kasi ang psychological assessment po kasi, tatagal po yan ng 4 months. Once a month lang po ang assessment na gagawin. Yun po yun. Pero pagka nag-private ka, ito naman ay pwedeng private kasi wala pong public na nagkakandak ng assessment. Ang bayad po dyan, pag nag-private kayo, nasa 15 to 35,000. Pero, meron po tayo sa DSWD, yun po yung aantayin natin kasi 4 months po gagawin po yun. Mandaluyong po yun, libre. Pero, ang sabihin po ninyo, pagka may mga kababaryo kayo, kailangan po magbaon po sila ng almusal, tanghalian, tsaka hapunan. Kasi, kung naipon lahat, 10 sila, tig 1 oras, aabutin ng hanggang anong oras kaya, di ba? Eh kung may iba pa po na sumingit sa schedule po nila at na-late kayo ng dating sa Mandaluyong, ayun po, dun po siya talaga aabutin ng gabi. So, yun po ang sabihin po natin sa kanila. So, yun po yun ha. Sa psychological, para makapagsampa, kailangan po may assessment galing po sa psychologist. Hindi po pwedeng wala. Kaya lagi po, regular filing po lagi yan. Wala po tayong inquest ng psychological. Puro regular. Pero pag psychological plus physical abuse, pwede po sila pagsamahin pagka nahuli na dahil sa physical abuse na ginawa dun sa asawa. Kung nabukulan na niya, nirespondihan ninyo, nakuha ninyo yung tao, pwede pong idagdag yung 2, to follow na lang po yung psychological. Ganun po. Pero kung psychological lang, lahat po yan magiging regular kasi wala pong result, walang assessment. At hindi dahil sa nagpa-assessment ka, positive na pwede ka nang magsampa. Pagkasabihin ng psychologist, wala naman, normal naman lahat. Wala namang negative sa kanya. O, wala po kaming magagawa kung hindi po gagawin yung kaso. Pwede po kayo mag-private. Baka magaling nga naman, di ba? Ang negative, pwede niyang gawing positive. So, yun lang yun. Yun po ang anuhan ng ating psychological. Pangatlo, financial. Lagi-lagi po yan. Financial. O, mga kuya, sinong may ABC? Kuya, puyat ka? Nakailan ka? O, financial. Kuya, ilan po ang anak? Ha? 53 anak po ninyo. Hinahanap talaga si kuya. Ilan po ang anak po ninyo? Sa asawa po, 3. Wala sa kaliwa? Sa labas? Wala din po. Lahat po pinasok. Kaya naka-3. Ayan. Sa iba po, meron po ba? Wala? Mga matitino pala to. Kahapon may naka-3 sa labas. No. Lumabas yun. So yun po, sa financial abuse natin, hindi na po natin hawak yan. Lahat po ng financial abuse po natin, dadalhin po natin ng malolos. Family court po, RTC na po ang kukuha po sa kanila. Ang kailangan lang pong dalhin is birth certificate po ng bata, tapos pupunta na po siya ng malolos. Yun po yun. So wala tayong problema sa financial, malolos lahat yan. Kaya yung mga kaanak ninyo, kapag anak ka barangay, sabihan ninyo, magsustento na kasi diretso na palang korte yan. No. Pagka may magpumilit, baka gusto kausapin sa barangay, o bilang kabarangay ninyo, kakilala nyo, pwede naman po silang pag-usapin 1 beses lang. Kung ano yung napagkasunduan, yun na yun. Pagka umulit-ulit at hindi nagsustento, malolos na po siya. Ha? 1 beses lang yan. Kasi sa Bausi, hindi pwedeng hawakan ng barangay po yan. Lahat po, diretso yan sa amin. Pero dahil may kabarangay kayo, may gusto for the record, gusto mag-usap lang, baka sakali naman maayos, o pagbigyan, 1 beses lang, pagka hindi natupad, pasensyahan na po, lahat dalhin sa pulis. Yes po. Ang tama po yung babae po, taga Bulacan, tapos yung lalaki po, taga Maynila. Paano po yun? Taga Bulacan, tapos taga Maynila. Yung lalaki po, magsustento sa anak, doon po dapat nila reklamo sa Manila, po ba? Hindi po.
po, kasi RTC Malolos, pwede na sa Malolos siya. Basta alam po niya yung address ng lalaki. Ano po? Kung gusto naman niya, mas mabilis, pumunta siya ng Manila. Doon siya sa RTC ng Manila. Pwede din po yun, kung saan convenient po sa kanya. Kasi kahit saan namang korte yan, basta kung saan nandun yung biktima o kaya nandun yung suspect. Ganun naman po yun, pagka-financial. No? Bakit? Nasa Manila ba? Wala ba sa Bukawi? Kaibigan nyo, huwag tularan na. Marami naman sa Bukawi, no? Kaya tayo nasa Subo, lahat kasi kayo pumupunta sa malayo pa kumuha, meron naman sa Bukawi. Karamihan sa mga nagreklamo, yung mga nakukuhang babae sa ibang lugar. O di kayo nakukuhang lalaki sa ibang lugar. O meron naman sa Bukawi, O yung mga hindi taga Bukawi, ano ba yan? Napunta lang ako dito. Ba't parang ako ang pinag-uusapan dito? Hindi, pero yun po kasi ang nakukuha namin, yung na... Yes po. Sustentuhan pa din niya, tamod pa din niya yun Ha? Bakit? Anong gagawin? Yun nga nagkakaproblema, di ba? Kaya nga hindi nasusustentuhan kasi hindi kasal, yun ang sinasabi, kaya lang nakapangalan. In-acknowledge niya. Kaya tingnan niyo sa, yes. Yes po. Basta naka-acknowledge, yun ang titingnan niyo sa birth certificate, baka naman si Juan ang nakalagay doon, tapos ang ako doon si Pipito. O, di ba? Kung ano yung nakalagay sa birth certificate ng bata, yun ang magsustento. Di ba? Ganun kagaling ang babae. Ano, mga kuya, kaya huwag kang loko-loko, mas magaling kayong magtago ng iskabeche dyan. Kasi kami lang nakakaalam kung kahit sa inyo yon, di ba? O, bakit alam ba ninyo? O, sinong pero kung nakabantay naman talaga kayo sa asawa niyo, baka alam ninyo. Pero wala akong mababalitaan, mamayang gabi may magreklamo, binugbog yung asawa kasi pinapaamin. Baka meron dyan, hindi kamukha yung anak, pipilitin nyo yung asawa nyo pag uwi nyo. Ako bang tatay niyan? Yung totoo, sabi ni ma'am, kayo lang nakakaalam, sabihin mo, gaganon nyo Mamaya ako pa kasuhan doon, binugbog ako ng asawa ko dahil sabi mo daw hindi daw niya anak to, nagduda tuloy, Joke lang po yun Huwag niyong seryosohin masyado. Mga inaantok-antok dyan, nakinig po ba kayo? Baka yun ang gawin nyo? Yes po. Babae na po ba pwede mag-usapan ng financial? Ay, oo naman. Bakit ka? Ba't ka susustentuhan ng anak po kabuba? Kasi yung batas mo, kinukuha pa Ha? Yung batas na redos, kinukuha pa rin mismo. Ay, ganun po ba? Naku, wala. Kasi, ang 9262 po, Wausi, para sa mga babae lang. Kasi yung nasabi ko, hindi kayo nagbubuntis, hindi kayo pinapatuwad. Bakit? Ano yun? Pinapatuwad, kalalaba. Ano ba iniisip mo, te? Baka naman. Yun po sa financial Malolos na po ang may hawak niyan, hindi po sa PNP, hindi po sa barangay. Kailangan lang po, birth certificate po ng bata ang dadalhin. Pang-apat na tayo, tama? Yung economic abuse. Sino po dito yung ayaw payagang magtrabaho ang mga asawa? Sa bahay ka lang, dyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Upo ka lang dyan, pagbalik ko, dyan ka, nakaupo ka pa rin dyan. Yan po yung sa natin, sa economic. Ang economic is yung hindi pinapayagan yung asawa niyo yung practice. Kung halimbawa, naging asawa mo yan, teacher. Nag-stop siya kasi nagkaanak kayo ng kambal. Binantayan yung kambal, ngayon malalaki na yung kambal, baka humihingi sa inyo ng pagkakataon na pwedeng magtrabaho sa harana. Papayagan niyo ba yun? Hindi po pwede yun. Nanghihingi ng pagkakataon na makapagturo ulit, payagan ninyo. Basta, mag-compromise kayo na yung mga bata, hindi mapabayaan. Lahat ng ginagawa niya dati, magagawa pa din niya. O, diba? Kung nakakaapat kayo, dapat makalima kayo, ganun. No? So, yun po. Yung sa economic, dapat payagan po ninyo yung mga asawa ninyo kung gusto nilang magtrabaho ng matino. Matino pong trabaho. Hindi po pwede na hindi matinong trabaho. No, kasi hindi naman po pwede yun. Siyempre, pag-aawayan niyo yun, sa susunod, maghihiwalay kayo, mga anak nyo na pariwara na, pang-apat, nasa munisipyo na, hinahabol-habol na natin. So, yun po. Dapat hindi po mapabayaan yung mga bata pagka nanghingi na magtrabaho siya para sa pamilya ninyo, para makatulong po sa inyo. May isa kasi din akong kaso na ganyan, economic din siya.
Pero ang naging kaso nun, hindi ko alam bakit napasok siya sa economic abuse kasi ang kaso niya is Section 5 ng EHI. Yun ang kaso niya, 3 times 3 kasi 72,000 ang bawat isa. Bawat letra, 72,000 ang bail po niya. Ang naging reklamo ng asawa, lahat ng kambing nila, pinagbebenta ng lalaki, ni pisong duli, hindi binigyan si babae. Yun parang ano nyo, yung parang alagan nyo, o kaya negosyo nyo, sinarili mo, papasok din po yan sa economic. No? Lahat ng pag-aari nyo dapat hati, lalo mag-asawa. Sa mag-live-in naman, meron din po dyan naka-ano sa batas, kahit live-in kayo pero ang tagal-tagal ninyo, lahat ng naipundar ninyo, syempre dalawa kayo dyan, ano yan, pinagpaguran nyo, pinagpawisan nyo, dapat pagkaano, hati din po ha. Pero yung tumagal, baka naman ngayon, naging kayo, tapos kinabukasan, hiwalay kayo, tapos sasabihin, makihati siya sa negosyo mo, na ginawa mo o binuo mo ng 10 taon na hindi mo ba siya kakilala. Hindi po pwede yun ha. May certain din na taon na magkasama kayo bago pwedeng hatiin ang ari-arian. Gigets po natin. Kasi baka mamaya ay, juwain ko nga yun. Maraming mga alahas yun. Tapos hiwalayan ko after 1 linggo. O tapos sabihin mo, sabi ni Ma'am Mayos, hati daw tayo sa mga ari-arian mo. Hindi po pwede yun. May taon po yun. Yung tunay, mag-i-economic pa si Kabet. Paano po? Yung si Kabet, magsasampa ng kasong economic. Ikaw yung Kabet, matagal na kayo. Tapos, magre-reklamo si asawa nito. 10 taon kayo, 10 taon kang naging Kabet. Alam kong Kabet ka lang. Sampung taon kang naging Kabet. Tapos makikihati ka sa ari-arian nung may asawang kasal, legal na asawa. Kapal naman ang mukha mo. Diba? Hindi. Nagkikisakay ka. Oh. Nagkikikabayo ka. Oh, bakit kasi nakikabit ka? Diba? Iba yung sa anak mo, iba yung sa'yo. Wala sa'yo. No, sa anak mo, meron po. Illegitimate child, meron po. Mana po yan ha, sa mana. Pag namatay na. Ay, patayin mo na habang mas maaga para magpagtinabangan ninyo. Pero ang kapal naman ng mukha ng Kabit na yun, kung ganun gagawin, makikikahati ka? O, bakit? Nakianuhan na nga lang ng asawa ng may asawa eh. Diba? Dapat, pagka dumalaw yung original wife, ayahin mo pa sa loob ng bahay niyo, makapihin mo kasi siya ang original para hindi kukunin, di ba? May alam akong ganun. Taga-saan po kayo, te? Batsa? Ha? Ay, hindi ko po sinasabi, ate, saan pala? Hindi, batsa po ba kayo? Batsa? Ah? Nakimaritis naman kayo eh. May kilala akong ganun dun eh. No? Meron doon. May hawak ako doon. Nakala ko yun ang minamarites mo. Ay, hindi ko gagawin. Baka makasuhan ako, 500,000. Diba? E di maging mas masaya pa yun. Pero may mga ganun kasi. Pero sobrang kayo namang mga lalaki kasi. Tingnan naman ninyo yung mga iskabeche niyo. Baka mas makapal pa ang mukha kaysa asawa niyo. Eh, magagawan pa sa mana. Sa hatian ng yaman. Hindi po yun. Hindi po kasama ang Kabit doon, ha? Kalimiin na talagang single kayo parehas. Yun na. Oo. Mga bata lang. Naging anak lang ninyo ang pwede. Pero yung ikaw mismo, ay naku. Yung nasabi ko sa'yo, pag pumunta ka sa akin, ang kapal ng mukha mo, kakao. May makakatlo pa sa istasyon. So yun po ha. Tapos na tayo sa economic. O meron pa. O, hati ng yaman. Ba't kayo talagang tahimik ditong banda? Barangay. Kasama yung babae, parang kaya nga, masama ang loob yata ninyo ah. Wala kang pag-asa sa financial talaga kasi wala eh. Eh syempre naman, talagang magsustento naman mga lalaki. Ano ba yan? Diba? Magbigay ng pay-pay. Ganun talaga. Eh, nagpakasaya ka naman eh, no? Kaya isagad na ninyo pagka ganun. Alam ninyong napuntukan ninyo, ang isagad-sagarin na ninyo kasi ganun
ganun din pala, susustentuhan yan, ano? Pero malay nyo, yung mga batang sinusustentuhan ninyo na yan, maging presidente ng Pilipinas, di ba? Hindi ka mahihiya na anak, yun ang tawag mo sa kanya. Napakakapal ng mukha mo, kung tatawagin mong anak, ni pisong duling, hindi mo naabutan, di ba? Yun. Kaya sa lahat ng mga anak natin, alagaan natin yan, hindi natin alam. Matigas ang ulo ngayon, pero pagdating ng panahon, siya mag-aahon sa atin. Di ba? Ayan. So, ayan, ito na. Sino pang inaantok neto? Bakit meron tayong marital rape dyan? Paano nangyayari po ba yun, marital rape? Pag ayaw ng babae. Pinipilit. O kuya, mga namimilit dyan. Tayo lang tayo, kahit hindi sinabing tumayo. Ha? Sige. Ano na lang? Mga babae na lang ako. Ayaw mo akong papasukin dyan. Pasok na lang ako sa ibang kuweba. Anong sasabihin niyo? Oo. Naku. Wala kang gagawin doon. Kung normal kang lalaki, talagang tatayo yun, di ba? Yun naman dahilan daw nila. Kaya nangangamit, hindi nyo pinagbibigyan. Makukulong sila. Ayun, makukulong lang kayo. Dahil doon. Ayun. So yun, dapat huwag pilitin ang asawa pagkaayaw. No? Gawin nyo lahat ng paraan para pumayag. Ha? Lalaki ang ayaw? Hindi pa rin pwede. Alam mo kung saan ka mapapasok dun sa psychological or mental abuse naman. Diba? Kung ayaw mag-flag racing, ay pwede, hindi pwede yan. Patatayuin mo yan. Kailangan tumayo. Ano po? Money down. Ng babae? Bigyan na lang kita ng pera, huwag ka lang muna ngayon, pagod ako. Bakit kaya kuya, masasabi mo gano'n na pagod ka? Hindi natatayo yan. Ay, naku, Baka naman may iba. Ganun ba? Hindi totoo yun. Minsan talagang hindi gusto ng pera, gusto ng gano'n. Oo, hindi kami papayag nun. Wow! Yun! Tayo-tayo yan. Kaya nga, hindi mo pa pimirahan kasi baka mas maraming pera sa ka-online na kaysa sa'yo. O paano yan? Ayan. Sabihin pa niya, hindi pwedeng isa ha. Kailangan makatatlo ako ngayong gabi. Ganun pa ang sabi. Naku po, kuya. Anong gagawin niyo? Tayo. Sabi, pagka hindi tumatayo, anong pwedeng gawin? May iniinom daw sila eh. Ano mo naiinom na yun? Power. Ayan. So yan, yung sa marital rape, bawal mamilit na asawa pagkaayaw, gawan nyo ng paraan. Pagka sila naman may gusto, pagbigyan ninyo, at pagka hindi nyo pinagbigyan, may mangyayari na naman sa inyo, kaso na naman. So kung hindi tumatayo yan, gumamit kayo ng ibang paraan. May iba pa naman. Saan ang kamay? Yung dila. Huwag lang yung daliri ng paa. Sobra naman, baka may alimpo nga. Maalimpo ngayon. No? Tsaka huwag naman kasi ninyo lahat isagad sa iba. Mag-iwan kayo ng konti para sa mga asawa nyo. Kasi alam nyo, pag sa babae, pag natapos kayo, kaya laging tumatayo agad-agad yan, tinitignan kung may papatak. Pag walang pumatak, Lagos. Mapriso kayo talaga. ayun. Alam nila yun. Alam nila kung kayo lumabas o wala. Baka kunwari ka lang, uhungul-hungul ka dyan, wala palang lumalabas. O, diba? Bakit kuya? Nakailan ba? Wala daw. Pag ganon, tamimik kayo, samantalang nagkukwentuhan kayo mga ganon na lalaki kayo bida. O, lahat. O, ay biyudo ka na po. Ante, pwede pa. Dito ka sa tabi ka. Ha? May dalaga yata dito kasi yata na in love si ate nagkasambahan ka dito Baka may magkatuluyan dito, sabihan nyo kami Tatlo? May tatlo, mamili ka daw, may tatlo doon. Mukha na lang tumitigas. Nagagalit. Naku, ate, wala. Mukha lang na nagagalit. Di ka mo kontento neto. Naku, maghanap. Sister, naghahanap ka ba?
physical, financial, economic, at saka marital abuse. Lahat po yan sa 9262. Ayan. So, bago magsampan yan, kailangan po ng ebidensya. Hindi po pwedeng kwento-kwento lang. Ano po? Sabihin mo, pag ginahasa ka ng asawa mo, anong ebidensya doon? Bakit? Asawa mo nga eh. Kanya eh. No? Eh, pag kasi pinipilit ang isang tao, hindi po, pag hindi basayan at tuyong-tuyo, nagkakaroon ng laceration. Yun yung nasisilip po ng doktor sa mga rape. Kaya nalalaman din po kung talagang pumayag yung tao sa ginawa nila o hindi. Nagigets nyo? Kaya kahit po kayo mga ate, maluwag yan o kaya masikip yan, walang luwag at sikip pagka pinilit. Walang liit din at saka laki pagka pinilit. Kasi tikom yan kung ayaw. Kaya walang laceration. Kasi basa, nakapasok. Pero pagka pinilit ka, hindi yan basa, pinilit panasukan yan, magkakaroon po yan ng gasgas. Naiintindihan po natin. Gagawin ko ng kwentuhan na kung ano para maging mabasa to. Tsaka pipilitin. Oo, ganun ang gawin niya. Tapos pipilitin ko to, sasabihin ko, dadalhin doon. O, walang laceration kasi basa na. Naku, huwag niyong gagawin yun, mga kuya. Mahirap na yun. No. So, yun po ha, 9262 natin. Next tayo. Viagra. Sino nagpa-Viagra? Oh, baka may gumamit yan. Kahit patay daw kayo nun, pwedeng sampayan ka ng tuwalya yun. Nakatayo pa din, kahit patay na. No, ingat kayo sa mga ginagamit po ninyo. Ayan. Next tayo sa 7610, ganon din po, parehas lang. May physical abuse, psychological or mental abuse, financial abuse, tsaka sexual abuse din. Same lang po yan sa 9262, kaya hindi ko na po ipapaliwanag masyado kasi parehas lang, pagkakaiba po is minor po ang victim. Pag nagsampa po nito, kailangan po no medical plus birth certificate. As much as possible, kailangan po PSA po ang birth certificate po na ipapasa. Hindi po pwede na yung sa, ano yung tawag nun, local. Pero pagka walang-wala, pwede na din po yun. Tsaka yung baptismal, pwede po yun. So yun, may mga tanong ba sa 7610? Sa 7610 kasi medyo mahirap din ipaliwanag. Lalo na sa physical abuse. Yung bata, nag-away. Yung tatay nung isa, pinitik yung anak nung isa. Ganun na yung sitwasyon. Ngayon magrereklamo yung kabila. Nung pinitik yung bata, hindi naman dumugo. Hindi naman Ang gagawin kasi, ang gusto nila is dampot agad. Pero sa batas natin, tinitingnan po kung gaano kalala yung ginawa dun sa bata. Masakit man sabihin, pero kailangan dumudugo yung bata. Diba? Masakit talaga yon sa magulang, lalo kung ayaw pa dapuan yung anak ng kahit lamok lang. Pero kasi sa batas natin, bago hulihin ng tao, lalo na pagka ganun nga, 76 na physical abuse, kailangan po talaga may dugong makita. Pagka wala po, regular filing lang po. Pa-medical siya, kung may makita sa medical, syempre mag-negative yun. Titik lang na ganun yun Baka namula pagka dala mo ng hospital na wala na. Wala na po yun. Pero kung gusto pa din niya, isang pa niya pag-private lawyer siya. Ganun po ang mangyayari doon. Pagka sa physical abuse, kasi minsan may mga sensitive po na magulang talaga, na pagka ginalon mo lang yung buhok ng anak, kaso na agad. Ingat-ingat kayo sa mga bata din na inaano ninyo, lalo na yung maliliit. Pagka-stricto yung mga magulang, huy, ginalon mo lang yung bata, umiyak yung bata, psychological na naman. Diba? Hirap, no? Lalo na yung mga minor de edad na laging ginagabi sa daan, diba sinisita natin yon. Hindi na pwedeng sabihin ng mga magulang na may mental abuse dun sa bata kasi curfew nga alam naman nila. Di pagka ganun yung magulang ang kasuhan, pinapabayaan yung anak. Ganun na lang po ang gawin ko. Kasi minsan kasi may mga magulang na akala mo hindi inaano yung anak, kaya lang pinapabayaan sa kalsada. Kaya nga minsan may nasasagasaan kasi hinayaan. Naglakad-lakad yung 2 taon lang. Anong alam sa sasakyan? Bigla nabangga. Bayad na naman yung nakabangga. Driver, nakasama sa kaso, gano'n. So yun po sa 7610 natin, kailangan birth certificate, minor po ang nagsasabi. Next po tayo.
Ayan, rape na naman tayo. Rape. Paano ba kasi nakukumit ang rape? Paano po ba yan? Paano po ba nangyayari ang rape? Bakit may rape na sinasabi? Ha? Ano? Dinaan sa dahas. Tama. Yung mga taong pinilit, mga taong hindi kaya ipagtanggol ang sarili, napilit mong pinasukan. Di ba? Mga saradong pinto, napilit pinasukan. Ganun yan. Mga pinilit. Dapat po ang rape po kasi is dapat may force. No? Hindi mo pwedeng sabihin mo na ginahasa ka pero ikaw nakaibabaw. Tandaan nyo yan ha. No? Ang sabihin ginahasa ka pero ikaw yung umibabaw naman. May picture ka pang nakaibabaw ka, di ba? Hindi ka na pwede makapagsampa ng rape pagka gano'n. Mga ginagahasa kasi usually, dinadaan sa dahas yan, pinipilit talaga. Hindi yung nagiinuman kayo. Nag-inuman kayo ngayon, tapos dinala ka ng hotel, maliit pala. Kinabukasan, nagreklamo ka. Di ba? Dapat siguraduhin nyo kasi, doon pa lang sa kwentuhan, nalaki ba yan? Tanong mo sa kanya, kung hindi, makakita ka na sa buhay mo, umalis ka na. O di kaya, kung kayo po ba, umiinom, kung ayaw nyo ba ang kainuman ninyo, tutuloy pa rin ba kayong umiinom dyan? Mga mukhang bakulaw. Gusto mo pa ba makipag-inuman? Pero kung ang gugwapo, mga opa ang nandun, ano? O di ba? Maglilipstick ka pa. Magsusuot ka pa ng, ng palda na pwedeng taas lang, di ba? Di ba? Pagkahasa pa yata suot mo, magwari na iinitan ka kasi uminom ka, magtatanggal ka pa ng suot, di ba? Kasi gusto mo yung kainuman mo. Di ba? Kaya hindi pwedeng sabihin mo, ginahasa ka sa inuman. Napilit ka lang doon. Pagka nakaramdam ka ng kakaiba na, umalis ka na. Alam naman po nila yan. Yan po yung sabihin nyo sa mga anak ninyo ng mga teens. Kasi yun ang sinasabi nila, lagi nagagahasa dahil nakipag-inuman. Sabi nga ng kasabihan, pag may alak, di ba? Kaya tayo, mga matatanda na tayo, abay isipin naman natin, kung talagang ayaw natin, ayaw natin. Yun yung ginusto mo din naman, kaya lang hindi ka nasarapan, magre-reklamo ka ng rape. Di ba? Ang hirap ng ganon. O, ngayon, nakabawi na kayo, mga kalalakihan, hindi ba ka papalakpak dyan? Ay, ayaw nila. Di ba? Ginusto naman nila kaya lang kasi kinulang sa performance, ganon. Kaya may nagre-reklamo, kaya pag kayo, galing-galingan nyo. Hindi pwedeng hindi ginagalingan yan, para walang reklamo. Kaya na ipagpapalit Diba? Maliit daw, ma. Ano po? Baka maliit daw po. Ano yun? Baka maliit daw po. Maliit! Kahit maliit yan! Basta magaling! Yun! Walang maliit, basta magaling daw. May dila? Ayan mga maliit. Gamitin niyo daw dila niyo. O sila nagsabi hindi po ako yun nagkumuha na ako ng idea sa kanila. So, Inaatok ka kuya kanina, ngayon pero papawisan ka naman. Kaya ka po ba? Ginaw siya, pero kami nagiging nagkaanak. So yan sa ring natin, hindi lang po babae ang nagsasampa po niyan, may nagkakahasa pong lalaki. Ay! Pero mga minor po yan, mga kuya, hindi kayo kasama doon, nasa legal na edad na kayo. Mga minor lang po ang nagagahasa. May minor ba dyan? Lumabas dyan? Meron ba? Wala. Kala ko baka salita ako ng salita, meron pala magkakaso sa akin. Ayan, mga minor po na mga kalalakihan, yung mga bata po. Usually po, nakakagawa nun, ayan, mga adik siguro, mga magulang tuloy, mga taong gumawa nun, yung mga adik, o di kaya yan ang gusto-gusto ng mga foreigner. Diba? Ingit na naman sila ate, ba't yun ang gusto nila? Pwede naman kayo, no? May pwede naman kayo. Hindi lang naman yung mga batang lalaki pero yun po kasi ang gusto nila. Mga bata po talaga ang kinukuha nila. So yan, ingat-ingat din sa mga anak ninyo, kung kanina ninyo pinapasama, baka hindi ninyo alam, o kaya naging bakla yung anak nyo, hindi sa lahat, may nangyari sa kanya na hindi po ninyo alam. Ganun po kasi yung usually na naging result nung iba nagbabakla na kasi ang nangyayari, parang yung nangyari sa kanila na pang-aabuso, parang nagiging normal na sa kanila, minsan hinahanap-hanap nila. Kaya yung mga rape victim po natin is
kailangan po talaga ma-assess po siya ng psychologist para po maitama yung isip nila. Kasi may mga hindi po maganda o negatibo po na nangyayari po sa kanila. So yung mga rape victim natin na hindi magtutuloy ng kaso, pwede po natin pa-refer po yun sa DSWD para sa psychological assessment lang po nila. Kasi minsan may mga may mga biktima pero ayaw na nilang magkwento or hindi po nila kayang magkwento. So ang may tutulong na lang po natin doon is pa-psychological assessment na lang po natin sila para maging maayos. Kasi minsan yung mga nagiging biktima na yon, so sunod na araw baka yun ang naging kabit ng asawa mo o yung anak mo. Kasi sila na ang nanghahabol ng lalaki. No? So tingnan ninyo mga kuya ha, baka may lumalapit sa inyong mga bata, talagang pinipilit kayo, siya na ang naghuhubad ng pantalon nyo, huwag niyong papatulan yun ha. Kasi kahit pumayag yan, wala namang dahas na nangyari, rape pa din po ang kaso nyo. Pag 14 yan, pababa, start pa ang kaso nyo. No, rape yun, ang rape po natin walang day po ha. Yun ang tatandaan natin. Kaya yung mga kuya dyan na mahilig sa mga bata, abay tigil-tigilan na ninyo. Pagka 50 years old kayo, patulan nyo 51 years old para safe na safe kayo. Ano, si kuya na naman. Bakit, kuya? No comment, no comment. So yun na, mga may pinapaaral dyan na mga 17, 16. Antayin ninyong mahinog, maging 18 muna, ano? Huwag ninyong agad-agad na kukuhanin, pero bantayan lang ninyo kasi baka makuha ng iba. Sayang naman yung mga binibigay ninyo. So yun, basta mag-jowa kayo ng nasa tamang edad para walang kaso. Walang rape, gano'n. Kasi kahit pumayag yan, kahit nababalik-baliktad ka dyan, kahit pa maglambitin ka dyan, rape pa din ang magiging kaso mo. Sexual abuse pa din po yun, ha? Yun ang magiging kaso mo doon. Pagka minor, pinatulan mo, wala. Kahit pumayag yan, kahit binayaran mo pa yan, rape pa din ang magiging kaso. Next tayo. O, ayan. Sino may mga problema sa mga bata? CICL na sinasabi, mga nagnanakaw na bata. Meron po ba? Sa barangay po ninyo, meron. Marami po, no? Yan tayo nagkakaproblema eh. Kasi sa barangay po ninyo, minsan na hindi din natin alam kung inuutusan ng mga magulang yan para magnakaw kasi mga bata daw hindi makakasuhan. Pero nakakasuhan pa din yan. Ang 15 years old above, but below 18 years old, hindi pa po umaabot ng 18 years old, with criminal liability, yan po yung mga pwedeng kasuhan. Yan po yung hinihingan natin ng discernment sa DSWD. 10 working days yan bago ilabas po yung discernment. Sa discernment po na yan, ilalagay ko ang bata bang ito nung ginagawa yung krimen, nasa tamang pag-iisip siya, alam niya yung tama at mali. Yun po yung ilalagay po dyan. Pagka sinabi ng DSWD na alam naman niya ang ginagawa niya, tuloy ang kaso. Pero pag sinabi ni DSWD na sinto-sinto ang bata at hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya, wala pong kaso. Kahit 15 above siya, pero below 18. Yun po yun. Ang mga 15 years below, ay yung mga below 15 years old, yun naman po, walang criminal liability. Nakakalungkot po. Hindi po pwede silang kasuhan. Ang pwede pong magawa na lang po dyan is mediation, mga ganun po, o kaya community service, kasama po ang magulang. So yung mga nahuhuli ninyo ng mga ganyang edad, below 15 years old, lista lang po ng lista ng pangalan, huwag po kayong magsasawang ilista yung mga pangalan nila. Ano po? Para pagka nag-15, 16, 17, ayan, lahat ng record niya, baka makabuo pa kayo ng isang libro, na puro pangalan niya yung nandun, pwede naman na po magsampa yung kaso. No, lalo na kasi yung mga ganyan kasing edad, papasimula pa lang. Pagka wala hindi nasaway, hindi nabigyan ng intervention po, magtutuloy-tuloy po niyan. Aantayin na lang mahinog para maitulong. No, yun po kasi nangyayari pagka ang mga bata hindi na natin talaga masaway-saway. Kasi mula ng pagkabata, ganyan ang ginagawa Di po ba? O, di pagka wala, pati yung mga magulang yan, hindi man nangingialam. Pinapabayaan. Pihilo kayong anak, tapos pinapasundo nyo, ayaw pang sunduin, sa inyo pa nagagalit. O, sabihin nyo sa mga magulang may kaso po ang mga magulang na nagpapabaya sa mga anak. Mga magulang na yung anak lagi-lagi na lang suwi ng barangay. Yun po yung pwede nyo kasuhan, ang magiging magrereklamo po nun is yung pausi. Ipapasa
yung report sa MSWD, tapos gagawan din po ulit ng study ng DSWD, ipapasa sa amin, pwede na pong masampahan ng kaso yung mga magulang. Maliit lang naman po ang parusa. Walang tulong yun, puro fine, tapos community service. Pero at least pagka meron pong gano'n, malay po natin sa susunod na mga buwan or taon, mas tataas pa yung parusa sa kanila, malalaman nila. Ngayon, magiging responsible silang alagaan yung kanilang mga anak. So, yun po yung sa RA 9344. Ito po, pagkapag nanakaw, o ano pa ba? O yung motor napping, mga ganon, ang hawak po niyan sa CICL na minor is General Invest po, hindi po WCPD. Pero pagka ang minor, ang biktima niya ay minor, sa amin ang punta. Tapos ang kaso ng minor is rape, sa amin din po yun ha. Matanda, ginahasa ng bata. Bakit natatawa si Kuya? Matandang ginahasa ng bata. Meron po, ganun talaga. Hindi po natin naiintindihan bakit ganun ang ano ng mga bata. Mas gusto yung matanda, ugod-ugod na, hahabulin pa, ano. Napakasaklap ng ganun. Tapos malalaman ng magulang, magagalit ka, kakasahin ka ng anak ko, tanda-tanda mo na, tulubot ka na. Wala yung ginawa ng anak mo Hindi po ba? Tapos may ebidensya, kita-kita sa CCTV, may itatangin po ba yun? Hindi po ba? So yun, sa amin po ang punta nun. Ayan. RA 11313, lagi na po nadidiscuss ito ni Ma'am Doray sa inyo. Yung anti-bastos daw natin, mga nagmamasturbate sa harap ninyo, mga sumisipol, mga kung ano-anong ginagawa sa ano. O kaya yung mga may manilism dyan na kung ano-anong pinagsasasabi, pagka may dumadaan ng mga babae, o ingat-ingat po kayo ha, may kaso yan. Yan, first offense yan, 1,000. 12 hours na community service. Tapos may attendance pa kayo sa gender sensitivity seminar. Ayan. Sa seminar po kayo. Gusto po ba niyo yun? Wala ka ng 1,000, magsiseminar ka pa. Magko-community service ka pa, tapos ilalagay. Ano bang ginawa niyan? Ay, nambastos ng babae, kaya yan, nagwawalis sa daan. Tapos habang nagwawalis ka, meron ka na naman dumaan ulit na naka-pek-pek shorts. O, anong gagawin mo na naman ulit? Sisipulan mo na naman ulit. O, uulit ka ulit, second offense na naman, 6 to 10 days na imprisonment yan. O kaya, kung ayaw mong makulong, magbayad ka na lang ng 3,000. Diba? Babae, ayan. Sabi may manadalalasin dyan, bayaran kita ng 150, tara doon sa Jansis. May ginaganon ka, pwede yun na, unwanted invitations. Dahil lang sa naka-pek-pek shorts, siya, yun na ang aayain mo. Kaya lang yung sabi ko, mga babae naman kasi, huwag naman kasi kayo magsuot ng shorts ng gabing-gabi. Di ba? Nasisilaw kayo? Ha? Kaya nga kung pwede lang, pero wala you know, umangalo. Mainit nga kaya yun ang suot namin Pero yun na kasi, advice din natin yung mga kabataan, huwag magsuot naman ng mga ganon. Kasi may mga nakakita, umingilaw-ilaw yung mata. Diba? Pinagpapawisan na. Diba? Kaya dapat, matinulin sana yung suot. Kasi alangan naman pupunta ng istasyon, sasabihin, sinipul-sipulan siya, binastos-bastos siya, tapos kabastos-bastos naman yung suot. Diba ba? Pagka may mga ganun naman na napunta sa barangay ninyo, medyo sabihan ninyo, tingnan mo naman yung suot mo, pupunta ka ng istasyon, magre-reklamo kang binastos ka, tingnan mo yung suot mo. May matino po bang ganyan ang suot, alas 12 ng gabi, lalakad-lakad sa daan, ano bang hinahanap mo? Alam nga namang nagising yun, ano yung tawag doon sa naglalakad na tulog? Nakalipungakan, lalakad, nakapanty lang, ano? Ano ba? Diba? Ay, parang sabihan naman po, lalo na pagka nag-curfew kayo at lagi naman kayo ang nakaka-encounter ng mga kabataan na nandun sa labas, ang suot, hindi naman ikayang tingnan. Diba? Kaya nakakaisip na kademonyohan yung mga lalaki kasi sa nakikita, no? Mahirap ang gano'n. Ano po? Bakla? May tanong. Yes. Yan po bang anti-bastos po is pwede po sa lalaki? Lalaki po yung pinapos. Bakla? Bakla? Mga ganyan. Bakla yung binastos. Oh. Kaya yung mga baklang ano? Wala. Iisin mo, Chip. Iisin mo.
di ba? O baka mo nakayos 1 million chip, baka pwede. Dominic Roque. Yan. So yan ha, ingat dyan. Eh, sa ano daw? Sa, kunyari, ako, ako, ano ko ng tigo? Halimbawa, si Yabot. Yagot! Saan lang naman? Tapos si Parinyas. Lagi niyang sinisipulan si Parinyas. Tapos iipon sa si Parinyas. Pwede na sa Yabot si Parinyas. Oo, pwede. Kakasuhan mo ba pa rin yan? Ayan. Ano ba ha? Tomboy, bakla. Babae. Pero yung mga lalaki, pasensya na po kayo ha. Wala po tayo, no? No. Yun sa RA 11313. So yan na lang po, parang matapos na yan. Isisingit ko na yung sa sino may mga kabit dito. Ate, wala akong kabit na. Oh, bakit? Oh, bakit? Uy, kuya, bakit? Nahihina. Nahihilang. Kayo naman. Nakapagpalayas na ako ng dalawa. Pasensya na po ha. Kailangan ko pong i-discuss. Pasintabi na lang po ha. Yun. Sa pangangabit po, pag ang nakabit ay si lalaki, mga babae, punta sa akin. No. Pero pagka kayong mga lalaki, ang nakabit ay mga babae naman, ang mga asawa niyo, pumunta kayo kay Espo, kaya kay Chipra. Either tuturuan kayo kung paano makasampo, o kaya naman, hahatakin kayo maging pastor na lang. Diba? Yun. So yun ha, mga babae, punta kayo sa akin. Kaya lang nakakalungkot po eh. Kailangan ko ng ebidensya pagka nagpunta kayo sa akin. Pwede mong kasuhan ng lalaki na nakabit kung binabahay niya yung babae niya. Kailangan yun ha. Binabahay. Eh mayaman yung kabit niya. Pinupunta-puntahan lang doon sa mansion niya. Saan ang ebidensya mo? Ganon. Wala ebidensya yan. Pangalawa, magaling yung mister mo. Lahat ang putok sa labas. Walang nabuo. Walang anak. Wala na namang ebidensya na nagbababae si lalaki. O di kaya, laging nagkakapote. Pumapayag yung babae kumain ng saging na may balat eh, di ba? Ayan. Pangatlo, may ebidensya nga, naabutan mo yung asawa mo, nakapatong. Kaya lang, naabutan mo, nakatagilid naman sila, nakatuwad yung lalaki, o kaya nakatuwad. Pwede mo ba yun? Ayun, pwede. Hindi lang nakapatong, pwede nakatagilid, pwede nakayuko, ano pa ba? Nakaupo pa ba? Ano ba? Diba? Yun. Eh, yun na nga ebidensya mong meron. May picture ka pa. Ha, nakapatong sa lamesa? Si Kuya. Kayo ha? Mga to. Kuya, sa susunod pag nag-discuss po yung susunod, lumipat ka doon para buhay na buhay ka. Baka yun yung kwentuhan nila kanina pa. Ayun. Opo. Yun yung kailangang ebidensya sa mga kalalakihan. Kung may anak sila, dapat naka-acknowledge doon sa birth certificate na anak nila yung bata. Hindi po pwede yung picture-picture lang, mga ganon. Pero pwede din naman po yun na tanggapin, pero dapat may una, tumitira sa isang bahay, tinira din sa isang bahay. May anak sila ba? May anak ba? Tapos nakabutan ba sila? May ginagawa. Ganon po yun. Ngayon naman kayo mga lalaki. Ano ebidensya kailangan nyo lang para mapatunan ay makasuhan yung asawa nyo? Sure lang. Ano ba? Chat, ano pa po? Oh, mamayang gabi, sigurado ako may mga ngalkal ng cellphone ng asawa dito. No. Patingin na ng cellphone mo, magkikichat lang ako. O kaya may kitawag lang ako, yun pala kakalkalin nila. So yun lang po kasi, madali lang po sa babaeng makasuhan ng pangangaliwa kung may mga ganun lang, mga chat, ano pa, mga picture na magkakbay, nakahubad, nasa loob ng hotel, yun po yung mga magiging ebidensya nyo. Lalo pa pag nabuntis yung asawa nyo at hindi naman kayo yung tatay. Kasi alam ninyo, hindi tumatayo ng
siyang nabuon yung sa inyo, tapos bigla nabuntis siya ng anak. Di ba? Siyempre, alam ninyo. Di ba? Kasi kahit kailan, hindi naman kayo gumawa ng bata. Bakit may nabuong bata? Ano yun? Magic? Di ba? So yun yung pwede ninyong ano, di ba? Madali lang. Doon kayo makakagante. Gusto po ba ninyo? Ganun lang kadali yung magkaso ng pangangalit sa babae. Kayo lang naman po ang mahirap na kasuhan ng pangangalit. Kasi magagaling kayo eh. Kaya lang kahit kailan yung mga ginagawa ninyo, patago-tago na yan, ay sinasabi ko sa inyo, walang sikretong hindi nabubunyag. Kaya tigil-tigilan na ninyo mga kuya. O yung papalapalakpak ko dyan. Nasaan na yung mga lumabas? Bumalik na po ba? Ayan. Tama na kuya ha? Ayan. Nabubo na. Tigilan na ninyo yung ginagawa ninyo kasi baka mamaya kayo naman ang nireklamo sa amin. Ano po? Ha? Magsusyutaan na kayo dyan ha? So yan. Next time. Sabi sa inyo eh, tapos na. Yung may mga tanong, magtanong na. Kasi aalis na ako. May pag-date pa ako, kulang eh. Yes. Wala pa akong date. So questions po sa ating diniscuss. Ayaw na? Opo, yung sa mga hindi na kayang tumayo, ganyan lang ko ng toothpick. Sa mga hindi na kayang tumayo at gumagamit po ng pampatayo, Robos o kaya Viagra,